sa pagbibigay. Di ba? Yung pagbibigay nga po yung pinakamagandang bagay na pwede natin gawin. Di ba? Sa gawain po ng ating Panginoon. Pero, nasabi po ng ating Panginoon, ano kaya yung gustong makita ng Panginoon kapag tayo po yung nagbibigay? Di ba? Ano kaya ang gustong makita ng Panginoon kapag tayo pumupunta ng church? Kapag tayo po yung naglilingkod, kapag tayo po yung nakikinig ng salita ng Diyos? Di ba? Title po natin, What does God wants to see when we give? Di ba? O ano yung gusto makita ng Panginoon kapag tayo nagbibigay? Di ba? Ano kaya yung gusto po ng Panginoon? Kasi, minsan, meron po nagbibigay na wala po sa kanilang loob. Alam niyo po ba yun yung kumbaga, nabigay siya dahil napilitan lang? Di ba? Kasi, ang sabi po dito, tayo po, sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo nagbibigay dahil napipilitan po tayo. O dahil nahihiya po tayo. Nagbibigay po tayo dahil yun po yung sign ng pagmamahal po natin sa ating po Panginoon. Kasi sabi nga, kung hindi po natin love ng Panginoon, bakit ka magbibigay? Di ba? Pwede ka magbigay na hindi mo love ng Panginoon. Pero wala po yung blessing. Di ba? Kaya nga po sa buhay po natin, kada magbibigay po tayo sa Panginoon, oras man yan, ano ang meron ka, na pwede po natin itulong para sa kagaganda po ng gawain ng Panginoon, gawin po natin ang buong puso. Di ba? Kasi meron pong tao, mga Kristiyano, ginagawa na para mapagkita sa ibang tao. Kumbaga, tinatawag po na pagkita tao. Di ba? Tayo po, sa buhay po natin as a Christian, di ba? Alisin po natin yung pagpapagkita ng tao. Hindi, pagkita po natin yung ginagawa natin para sa Panginoon. Di ba? Doon sa verse po ng Colossians, sabi po doon, gawin po natin yung mga bagay-bagay para sa Panginoon. Di ba? Hindi po sa para sa mga tao. Gawin po natin yan ang buong puso. Di ba? Patuloy po sa buhay po natin. Sabi po dito, so let it give, not grudgingly, or of necessity, for God loved and cheerful people. Di ba? Kapag tayo po'y masayang pumunta ng church, kapag tayo po'y masayang na nagbibigay o tumutulong kapag meron po tayong gawain, sabi ng Panginoon, mas minamahal po tayo ng Panginoon. Bakit po? Kasi tayo po, nag-effort po tayo, nagbibigay po tayo ng anong meron tayo para sa Panginoon. Yun po yung mga minamahal ng Diyos. Diba? Sabi nga, kahit piso lang yan, kahit dos lang yan, basta tawag sa puso po natin, hindi tayo napilitan, maluwag sa puso natin, ibibless pa rin tayo ng Panginoon. Kasi, kung alam niyo po, yung Panginoon hindi po siya tumingin kung magkano. Tinitingnan mo niya kung ano po yung nasa puso po natin. Diba? Hindi po tinitingnan ng Panginoon kung marami tayo o konti tayo. Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso ng mga nagkatid, yung puso ng mga nakikinig. Diba? Bakit po kasi sabi ng Panginoon, hindi importante yung bilang. Yes, nag-aanap po tayo, nag-invite po tayo ng marami. Diba? Pero sabi ng Panginoon, kung marami tayo, hindi naman po tayo tunay na nakikinig sa salita ng Panginoon o tunay na nagmamahal sa Panginoon, wala rin po kwenta yung pagpunta natin. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, tayo po sa Panginoon, kailangan ano man pong gawin po natin, taos sa puso po natin. Diba? Hangin po yung kalalabasan kapag tayo napipili na lang po tayo. Diba? Kasi minsan kapag inuutosan po tayo, mag-aaral sa mga bata, pag inuutosan niyo po pag nagdadabo, meron po bang magandang mangyayari? Meron po bang isang magandang magagawa? Wala po. Bakit po? Kasi hindi niya aayusin yung kanyang ginagawa. Bakit po? Kasi hindi po bukal sa kanyang loob yung kanyang ginagawa. Diba? Pero kapag inutusan mo natin siya, ginawa niyang maayos, maluwag sa kanyang dibdib. Diba? Magiging maayos po yung result. Ganun din po sa ating po Panginoon. Basta nailingkod tayo sa Panginoon na wala sa puso, wala rin pong mangyayari. Masasayang ang yung oras po natin. Diba? Kahit dito ka 24 hours, ilang linggo ka dito na church, pero hindi po tayo totoo sa Panginoon, wala rin po pwede yung ginagawa natin. Diba? Sabi nga, yung papasok dito, lalabas din po sa kabilang tema. Diba? Kaya ngayon po sa tayo po natin, ano kaya yung gusto makita ng Panginoon kapag tayo po ay nagbibigay? Inuulit ko po, marami po tayong pwedeng ibigay sa Panginoon. Yung pagbibigay mo natin sa Kanya, hindi lang po yung offering. Diba? Ang pinaka-importante pwede po natin ibigay sa Panginoon, isang oras po natin para sa Kanya. Diba? Kaya nga po, sabi nga, kung yung ibang bagay na ibibigay natin ng oras, paano pa kaya yung Panginoon? Diba? Kung yung ibang bagay, yung ibang lakad o pasya na ibibigay po natin ng time. Diba? Once more, yung paglilingkod po natin every Sunday. Diba? Kung every Saturday or sa ibang araw mayroon kang tinatanggap na bisita,
Di ba? Ako, pastor, kapag bumibisita ko yung pastor ko natin para mag-Bible study. Di ba? Kaya nga po sabi ko ng ating Panginoon, tayo po, mas pipiliin po natin kung ano po yung kalooban ng Panginoon, kagustuhan ng Panginoon. Di ba? Minsan, meron po tayong mga kailangan desisyonan. Di ba? Na minsan, sumisigit po yung kalaban po natin sa Satan. Bibigyan niya tayo ng schedule ng Sunday. Di ba? Bibigyan niya tayo ng schedule ng Bible study. Di ba? Itatapat po niya sa gawain ng Panginoon. Di ba? Pero tayo po patuloy, sabi ng Panginoon, once na dumating po tayo sa time na yun, ang kailangan po natin gawin, mag-praise sa Panginoon. Bakit po? Kasi pag hindi po tayo nag-pray, hindi tayo humingi ng tulong sa Panginoon, baka mapili po natin yung maling desisyon. Baka hindi po tayo magpunta ng church. Baka hindi po tayo pumunta ng Bible study. Di ba? Baka unahin po natin ibang bagay kasi sa gawain po ng Panginoon. Di ba? Kaya nga po, ang sabi na nga po Panginoon, sa point number 1 po natin, ano kaya yung gusto maging ng Panginoon? Point number 1 is yung faithfulness po natin. Di ba? Kasi sabi ng Panginoon, hindi na totoong nagbibigay sa Panginoon kundi tayo nagiging tapat. Di ba? Hindi po tayo nagiging faithful doon sa binibigay po natin na oras, binibigay po natin na lakas, o ano, meron po tayo para sa Panginoon. Sabi dito, a consistent and committed approach to supporting God's work through tithes and offering, reflecting a trust in God's provision and a desire to honor Him. So tayo po bilang Christian, di ba? Tayo po kailangan buong puso po tayo nagbibigay sa Panginoon. Meron po tayong pagbibigay, tithes and offering. Di ba? Yun po yung lagi po natin ginagawa every time na meron po tayong simba. Hindi po mawawala yung tithes and offering. Kahit saan na pumunta ng simbahan, merong offering. Di ba? Pero yung iba, tinatawag nila abuloy. Di ba? Di ba po yung abuloy sa offering? Di ba? Yung offering po natin, nag-offer po tayo na meron po tayo para sa Panginoon. Di ba? Kaya tayo po, sabi po naman yung Panginoon, once na nagbibigay po tayo ng offering para sa Panginoon, kailangan ito sa puso po natin. Di ba? Hindi po yung, ay, okay na yan. Di ba? Hindi naman nila malalaman. Di ba? Pero tayo po, sabi ng Panginoon, kahit magkano yung bigay po natin, alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung dinadaya po natin siya. Alam ng Panginoon kung hindi po tayo totoo sa pagbibigay po natin. Kaya nga saan po dito, faithfulness. Diba? Yung katapatan po natin sa pagbibigay po natin sa Panginoon. Diba? Sa time, yun, pera. Financial po yan eh. Yung tithes and offering. Kasi minsan, kapag nagbibigay po tayo, lalo na po sa mga bago po natin mga kasama, yung kalaban po natin, mag-i-input po siya ng bagay na pwede natin isipin para hindi po tayo magbigay sa Panginoon. Sabihin niya, bakit ka magbibigay, wala ka mang pabiling bigas. Diba? Bakit ka magbibigay, wala ka mang pabiling ulam. Yun nga po yung kailangan po natin gawin sa pagbigay sa Panginoon. Diba? Kung kailan ka walang-wala, kailangan din po tayo mas lalo magbigay sa Panginoon. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, for God loveth a cheerful giver. Sabi mo nga po kanina, kapag mahal mo yung isang bagay, lalo na yung Panginoon, pwede mong ibigay yung lahat. Ganun din po yung Panginoon po sa atin. Mahal ng Panginoon kung sino yung mga masayang nagbibigay. Pag mahal po tayo ng Panginoon, pwede na pong i-provide yung pangangailangan po natin. Diba? Kasi meron po point sa buhay po natin na kahit walang-wala na po tayo, makapansin niyo po, yung Panginoon biglang meron darating na blessing. Diba? Meron kusang darating na trabaho. Diba? Meron pong blessing na darating po sa atin para ipadaan ng Panginoon yung kanyang blessing. Kasi po minsan, maling mindset o maling naisipan ng tao na once na nagbigay sila, mawawalan sila. Diba? Hindi po. Once na nagbigay po tayo, lalo po tayo ibibless ng Panginoon. Bakit po? Kasi yun po yung pangako ng Panginoon. Kung sino magbibigay sa Kanya, mas pagpapalain po ng Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, sabi dito, recognizing that all resources belongs to God. And believers are managers of those resources. So maliwanag po yung sinabi po ng ating po Panginoon dito na kailangan tayo po bilang mga tao, lahat ng meron po tayo is galing sa Panginoon. Diba? Wala po tayong pagmamayari. Diba? Wala po tayong pagmamayari. Diba? Kaya nga po patuloy, i-recognize mo na kung di sa Panginoon, wala ka ngayon. Kung di sa Panginoon, kung di dahil sa Panginoon, wala po tayong kakainin. Diba? Wala po tayong kumbaga matutulugan. So, yun po, nasabi po naman yun po Panginoon, kailangan mga tao ma-recognize mo kung sino yung nagpuprovide. Diba? Kahit nagtrabaho ka, kahit pinagpaguran mo yan, ang nagbigay ng trabaho sa iyo, yung Panginoon.
Hindi po natin pwede pagmalagyan po yung Panginoon na hindi na po tayo magbibigay kasi tayo naman yung nagbago. Diba? Kung isipin lang po natin, makakapagtrabaho ka kung di ka binigyan ng lakas ng Panginoon. Diba? Makakapagtrabaho sa trabaho kung di ka iningatan ng Panginoon. Dahil, pumunta ka ng trabaho na aksidente lang. Diba? Yun po yung pinapasalamatan natin sa Panginoon. Every time na merong lakad po tayo, ginagabayan po tayo ng Panginoon. Diba? Kaya nga, kahit na naman po yung dumating sa buhay po natin na blessing, galing po yan sa Panginoon. Nasabi po dito, and believers are managers of those resources. Tayo lang po yung namamahala. Diba? Kung tayo po sa MacDo, meron po managers yan. Sila po yung kumbaga nag-assist, sila po yung tumitingin. Diba? Nagmamanage para nalang mas maganda yung kombinasyon po yung kanilang trabaho. Ganun din po sa buhay po natin. Sa mga resources po na yan, sa mga bagay na yan, tayo lang po yung tagapamahala ng Panginoon. From the word tagapamahala, ibig sabihin, hindi sa atin. Kumbaga, iniingatan lang natin. Diba? Inikip lang po natin, inaalagaan lang po natin. But ang totoong may-ari po nito is yung Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, kung di po tayo naging faithful sa mga minamanage po natin from the word manager. Diba? Nag-manage po tayo ng mga bagay para sa Panginoon. Kaya po tayo po, kailangan po natin dito is faithfulness. Katapatan po natin sa Panginoon. Bakit po? Kunwari, meron po tayong trabaho, hindi po tayo naging tapat. Namubig tayo, gumawa tayo ng bagay na hindi maganda, anong mangyayari po sa atin? Masisisipin po tayo. Diba? Papaalisin po tayo sa trabaho. Diba? Ganun din po sa ating po Panginoon. Basta hindi po tayo naging tapat doon sa mga binibigay ng Panginoon sa atin. Diba? Baka di na po tayo bless ng Panginoon. Diba? Kaya nga po patuloy, sabi ng ating Panginoon, maliit, malaking bagay, kailangan po natin ibigay sa Panginoon. Ang tinitingnan po ng Panginoon, is yung katapalan po natin. Kung totoo po ba sa puso po natin, yung ginagawa po natin pagbibigay. Diba? Sabi po dito, sa 1 Timothy chapter 6, verse 17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Diba? Sabi nga natin, Panginoon, huwag daw po tayong magmataas. Huwag daw po tayong umasa dun sa kayamanan na panandalian lang. Kasi minsan tayo po, kunwari, sa mga lalo po sa ibang tao, sa mga nasusugal. Diba? Gusto nilang kumita ng malaki, susugal sila, pero ang nangyayari, lalo po silang magkatalo. Bakit po? Kasi yung kayamanan na nakukuha po natin sa maling bagay, mabilis silang mawawala. Diba? Kung yung bagay na binibigay ng Panginoon sa atin, iniingatan po natin magkalaga po yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, nor trust in uncertain riches. Huwag tayong umasa doon sa panandaliang kayamanan. Diba? Hindi yun sa one day millionaire. Diba? Minsan, nakahawak lang po tayo ng pera, inisip natin na nangyari yun dahil sa kakayahan natin. Nangyari yun dahil nagtrabaho po tayo. Hindi po. Diba? Nangyari yun dahil sa blessing ng Panginoon. Diba? Huwag tayo magtiwala sa panandalian o walang kasiguraduhan. Certain, walang kasiguraduhan kayamanan. Yun nga po yung sa sugal. Hindi ka naman sure na mananalo dun eh. Diba? Minsan nga, mananalo ko lang isang beses. Tapos magsusugal ko ulit, yung napanalunan mo, natalo mo pa. Diba? Nagabono ka pa. Diba? Bakit po? Kasi alam ko po yan. Sa bahay po namin. So, maraming kumbaga yung lugar po namin sa Blacksis, gambling po yan. Diba? Parang casino. Yung bahay po namin mismo, diba? Dating kwao, dinner table, ongits. Malaki po kasi yung sa side po namin. So, ilang lamesa po yun. Diba? Pero sabi na nga ng Panginoon, hindi naman po sure yung panalo dyan. At saka walang panalo, once na nagsugal tayo. Diba? Dahil rin po yung point, lalo po tayo matatalo. Diba? Kaya nga po sa buhay mo natin, at sabi ng Panginoon, iwasan na po natin yung mga bagay-bagay, diba? Na nagdudulot po sa ating kaisipan. Diba? Kasi once na nagsugal po tayo, ibig sabihin, wala po tayong pananampalataya sa Panginoon. Kunwari, kasasana tayo. Bete na lang yung pera mo. Kailangan mong bumili ng bigas, magkano po yung bigas. Ang gagawin mo natin, magsusugal ka, para manalo, para makabili. Kaya nangyayari na tayo.
hindi lalo mawalan kahit kalahating kilo, wala akong mabibili. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, wag po tayong sumagal sa bagay na walang katiyakan. Diba? Kundi, magtiwala po tayo sa Panginoon, sabi dito, but in the living God. Sa buhay na Diyos, who giveth us richly all things to enjoy. Diba? At sabi doon, sa sugal, pag nanalo ka doon yung pera mo, hindi mo may enjoy. Bakit? Hindi mo pinagpaguran. Diba? Sabi nga, pastor nung yung sugal, ibig sabihin yung kasakiman. Gusto mong kunin yung pera ng ibang tao. Bakit po? Kasi, bakit din nasusugal? Siyempre, para manalo, para makuha mo yung pera niya. Ibig sabihin po doon kasakiman, which is right. Diba? Pero tayo po, kung tayo po, maglilingkod po tayo sa Panginoon, sabi niya, bibigyan niyo po tayo ng kayamanan, diba, na may enjoy po natin. Diba? Kaya kung ano po yung buhay na meron po tayo ngayon, blessing po ng Panginoon na po tayo nag-i-enjoy. Tanong ko po sa oras ng Panginoon, nag-i-enjoy po ba kayo? Diba? Bakit po kasi masaya yung paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ka, there is joy in serving Jesus. Diba? Merong kasiyahan sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Tapos sa verse 18, sa 1 Timothy 6, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Diba? In verse number 19, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may hold on eternal life. Diba? Yan po yung sinasabi po ng salita po ng Panginoon na tayo po, gawin po natin kung ano po yung mabuti. Gawin po natin kung ano po yung kalooban po ng Panginoon. Gawin po natin kung ano po yung kaya po natin gawin. Diba? Do what you can do and give what you can give. Gawin mo yung kaya mong gawin, ibigay mo yung kaya mong ibigay. Diba? The more na nasasaktan po tayo kapag nagbibigay po tayo, ibig sabihin, totoo yung binibigay po natin. Diba? Pero once na meron pong na-input sa isip po natin na nagbigay ka, mawawalan ka, walang kwenta yung binigay po natin. Mas lalo ang mawawalan. Bakit po? Kasi hindi po tayo tapat sa pagbibigay po natin sa Panginoon. So yun po yung gusto ko makita ng Panginoon once na nagbibigay o gumagawa po tayo para sa Panginoon. Number 1 is faithfulness. Number 2, willingness. Diba? Sabi na nga ni Panginoon, kahit nagbigay ka dyan kung hindi ka naman willing mawalan, willing mag-sacrifice, diba? Walang kwenta yung gagawin mo. Kasi napipilitan ka lang. Kabaligtaran ng pagiging willing, kabaligtaran ng willingness is yung napipilitan. O na, kumbaga, napipressure tayo. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, sabi niya, giving should be a free choice, not something done under pressure. Diba? Hindi po tayo nagbibigay kasi dahil nahihiyaman. Hindi ka naglilingkod dahil nahihiya kay gusto. Naglilingkod po tayo dahil para sa Panginoon. Diba? Kaya nga po patuloy sabi ng Panginoon, willingness yung kailangan natin. Diba? Kahit pumunta ka dito, nagpunta ka ng church, napilitan ka lang naman, anong kwenta ng ginagawa mo? Diba? Mas sayang yung oras mo natin. Bakit? Hindi po tayo nakakapag-focus doon sa pagigilig po ng salita ng Panginoon. Sabi doon sa 2 Corinthians 8:12, for if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that man hath not. So, ang sabi ng ating po Panginoon, kailangan magkaroon po muna tayo ng willing na kaisipan. Diba? Willingness, yung kailangan po natin unahin. Sabi dito, it is accepted according to that a man hath. Diba? Ang gusto ng Panginoon, gawin mo kung ano yung meron ka. Ibigay mo kung anong meron ka. Sabi ng Panginoon, and not according to that he had not. Hindi din sa bagay na wala ka. Sa bagay na wala tayo. Diba? Sabi ng Panginoon, hindi iilingin ng Panginoon ibigay mo isang bagay kung hindi mo naman kaya. Diba? Hindi yung kaya lang po natin. Kung ano yung nasa kamay po natin, yun yung ibigay po natin. Kasi hindi po natin pwedeng ibigay yung nasa kamay ng iba. Bakit po? Sa kanila yun. Diba? Sila po yung magbibigay sa Panginoon. Diba? Ano pwede natin ibigay? Yung kung anong meron po tayo. Diba? Sabi dito, a willing giver approaches the act with joy and a positive attitude. Diba? Kung yung willing giver, kung kumbaga, bukal sa loob po natin yung paglilingkod po natin sa Panginoon. Kailangan, alipan po natin yan na merong kasiyahan, merong positive attitude. Diba? Bakit po? Kasi naglilingkod ko sa Panginoon, kailangan masaya po tayo. Tanong po sa oras po ito,
Masaya po ba kayo? Diba? Bakit po? Kasi kailangan po natin maging masaya. Pinaglilikuran po natin is yung Panginoon. A positive gratitude na gradually or with reluctance. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, diba? Ang kailangan makita ng Panginoon, ilagay po natin sa kaisipan po natin forgiveness at willingness. Diba? Yung pagiging kumbaga, open po tayo lagi. Available po tayo. Diba? Kasi aanin po natin yung marami kung di naman po sila willing maglingkod sa Panginoon. Aanin po natin yung ibang tao na pilitin pa sila kung di naman sila willing mag-sacrifice para sa Panginoon. Diba? Kaya nga po tayo po, kung tayo po nandito po tayo sa umaga pong ito, sana naging willing po tayo. Hindi po tayo napilitan. Hindi dahil mayroong nag-Bible study sa kagabi, nag-chat sa atin, kung kumbaga nahihalang po tayo, pumunta po tayo, hindi. Kailangan, pupunta po tayo ng church na dahilan po natin is para paglingkuran ng Panginoon. Hindi para pasiyahin yung ibang tao. Diba kasi, wala akong blessing na ibibigay yung tao. Ang merong blessing na ibibigay is yung Panginoon. Kaya po sa buhay po natin, lahat po na gagawin po natin, ibigay po natin para sa Panginoon. Diba? Maging tapat po tayo sa Kanya, maging willing po tayo sa ating pong Panginoon. Ano pa po? Sa point number 3. Number 1, forgive, faithfulness. Number 2, willingness. Number 3 is cheerfulness. Diba? Yung pagiging masaya po natin. Pagiging joyful po natin sa gawain po ng ating pong Panginoon. Kaya nga po sabi dito, cheerfulness in giving means offering your time, resources, or possessions with a joyful and willing heart. Diba? Sa point number po natin, willingness. Willing heart. So binasa po natin, willing mind. Diba? Willing na puso. Diba? Willing na kaisipan rather than out of obligation or regret. Diba? Hindi po natin gagawin yung isang bagay dahil obligasyon po natin hindi. Diba? Gagawin po natin yan dahil yun po yung dapat po natin gawin. Diba? Na pag ginawa mo yan, hindi ka magre-reklamo, hindi ka magsisisi. Di ba? Kasi minsan, meron po mga Kristiyano na once na pumunta sila ng church, isipin nila, sayang naman, hindi ako makasama sa outing. Sayang naman, hindi ko nabili yung gusto ko dahil nag-offering ako. Sayang naman, di ba? Hindi ko nagawa yung gusto ko kasi meron pumunta sa bahay ng Bible study. Hindi po. Di ba? Kailangan, once na ginawa po natin yung isang bagay para sa Panginoon, kailangan, i-set aside po natin, o isang tabi po natin, yung mga bagay-bagay na sa mundo. Kasi meron naman po tayong time dyan, binigay yung Panginoon. Diba? Yung time niya para sa Panginoon, Saturday evening or afternoon, Bible study, Sunday service, yun po yung ibigay po natin sa Panginoon. Kasi, kung makikita niyo po, doon sa mga tao na hindi masaya, ano pong nangyayari sa ginagawa nila? Walang magandang resulta. Diba? Sabi mga ina, kung nagdadabog po tayo, walang nagagawa ko mabuti. Diba? Pero kung masaya po natin ginagawa yung gawain po natin, diba? Mas nakaka-enjoy, mas nagiging masaya po tayo. Bakit po? Kasi nabag ay bukal sa puso po natin yung ginagawa po natin. Diba? Bakit po yung malalabasan kapag nabag sa puso natin kung ano man ginagawa mo? Nabag sa puso mo kung ano man binibili para sa Panginoon. Diba? Kaya nga po, sa buhay po natin, every time na pupunta po natin tayo ng church, kailangan masaya ka. Kahit meron ang problema, sabi ng ating Panginoon, kahit meron ang pinagdadaanan, once na po tayo, aharap po tayo sa Panginoon, maglilingkod po tayo sa Kanya, kailangan masaya ka. Diba? Nakangiti. Meron pa po tayong problema, minsan di po natin maiwasan na yan. Part po ng buhay po natin, yung problema. Diba? Habang nabubuhay ka, mas mamang problema ka. Diba? Habang tumatanda po tayo, lumalaki po yung responsibilidad po natin. It means, lumalaki po yung iniisip po natin. Kaya nga maramihan po ng stress is yung mga matatanda. Bakit po? Kasi marami na po silang iniisip. Hindi lang po nila iniisip yung sarili nila. Anak nila, asawa nila, mga po nila. Diba? Kaya ang kailangan po natin gawin is pumunta ng church para mag-recharge. Diba? Kasi hindi ka mawawala din sa pagka-stress mo kung wala ang salita ng Panginoon tayo maririnig. Kasi pampatanggal mo ng stress, sabi nga, stress reliever. Diba? Hindi po stress reliever yung pagsusugal. Kasi minsan, kailangan po muna maglibang.
Di ba? Mas nakaka-enjoy na libangan. Di ba? Mas nakaka-enjoy na gawain yung gawain sa Panginoon. Di ba? Kaya nga po sa buhay po natin, kung napipili po natin na papagod po tayo, okay lang. Bakit po? Normal po yan sa tao na papagod. Pero hindi po normal sa tao yung huminto. Di ba? Tumitigil po sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Kaya nga po sa buhay po natin, ang naman gawin ko, kailangan meron katapatan, willingness, saka cheerfulness. Di ba? Kasi yan po para sa Panginoon. Kasi po, bakit naman po kung nagsisimba po tayo, malungkot tayo lahat. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, every time na harap po tayo sa Panginoon, kailangan makita ng Panginoon yung ngiti sa ating mga lalim. Diba? Bakit po? Kasi, bakit? Wala namang ginawang masama yung Panginoon. Diba? Wala naman pinakitang hindi maganda yung Panginoon. Diba? Kaya nga po, suklihan po natin yung Panginoon kahit sa simple yung ngiti lang. Kasi bakit po? Once na ngumiti tayo para sa Panginoon, meron po may encourage ngingiti yan. Pero kung kunwari, nakita niyo ako nasimangot. Siyempre, hindi naman kayo ngingiti. Nasimangot niya ako, baka magalit pa kayo, diba? Ganon din po sa ito. Pero once na nakita mo po kayo nakangiti, meron po nakita sa inyo nakangiti, ngingitiin ka rin yan. Diba, kunwari sa daan, diba, meron ka nakita, ngumiti ka, ngingitiin ka rin yan. Kasi bakit po? It's a sign na, kumbaga, masaya ka dahil nakita mo siya. Ganon din po sa Kristiyano. Masaya tayo dahil nakita po natin bawat isa. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, diba? Wala pong pangit sa pagiging masaya. Diba? Sabi nga, the less you are happy, the more you are sad. Diba? Kung ikaw ay malungkot, kung ikaw ay masaya, diba? Sa buhay po natin, yung pagiging malungkot mo, mawawala. Mababawasan. Bakit? Masaya ka ngayon. Pero kung pinili mong maging malungkot, yung kasiyahan mo, mawawala. Diba? Kaya huwag po natin hayaan na nakawin po ng kalungkutan yung kasiyahan po natin sa paglilingkod. Kasi minsan madrama lang po tayo. Minsan kumbaga mayarti lang po tayo. Minsan kumbaga, konting ganito lang, hindi na tayo pupunta ng church. Diba? Masakit na yung ganito natin. Diba? Yung example nga nila pastor, yung isang tao nga naka-wheelchair na lang. Pumupunta pa ng church para maglingkod. E tayo po masakit lang po yung ipin po natin. Hindi naman po yung tenga. Hindi naman po magiginig yung ipin. Yes, kumbaga, mag-distract po tayo kasi umiginod. Diba? Pero paano po mawawala yung sakit na nararamdaman po natin kung di po tayo lumalapit sa Panginoon? Diba? Maling naisipan pa po ng tao na once na meron silang dinadamdam, meron silang problema, hindi po sila pupunta ng church. Dahilan po nila, meron silang problema. Diba? Kaya nga po tayo pumunta ng church para yung problema po natin malakas. Para nga yung problema po natin, yung kalungkutan po natin, maging masaya po tayo. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, kaya nga merong Bible, merong salita ng Panginoon, ito po yung salita ng Panginoon. Diba? Bible nga, basic instruction. Diba? Habang tayo po yung bubuhay. Diba? Sabi yung acronym po ng Bible is basic instruction before leaving earth. Diba? Instruction ng Panginoon bago po tayo mawala sa mundo. Diba? If you are aware na yung ginagawa po natin paglilingkod sa Panginoon, preparation para po. Para pagdating po natin sa langit, mas lalo po tayong ready sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Kaya nga, sa buhay po natin, diba? Piliin po natin maging masaya. Sabi nga doon sa kanta, tawanan mo yung problema. Diba, Magin? Tawanan mo yung problema. Yung kay Daddy lang po yan. Tama naman po yan. Sabi nga ng mga doktor, diba, happiness is the best medicine ba? Tama ba? Kumbaga, yung kasiyahan, yan yung pinakamagandang gamot. Diba, sa ano man po yung nararamdaman po natin. Kasi hindi mo naisipin yung problema mo. Diba, kasi mas pinili mo maging masaya kaysa magmumukha po tayo. Diba? Kaya nga, sabi ko, narinig ko po, the less you are happy, the more you are sad. But, when the more you are sad, or the less you are sad, the more you are happy. Diba? Kapag ikaw ay hindi malungkot, mas masaya ka. Tama naman. Kapag hindi rin masaya, malungkot. Ibig sabihin, kapag hindi ka masaya, malungkot ka. Diba? Ibig sabihin, kapag masaya ka, hindi ka malungkot. So, napaka-simple lang. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, ano pipiliin mo, kalungkutan, kasiyahan. Problema yung kasiyahan po natin sa paglilingkod.
Di ba? Kaya nga po kahit anong meron po tayong dahilan, hindi po valid yan para sa Panginoon. Hindi po natanggapin ng Panginoon. Di ba? Kasi sa ibang bagay, kahit masakit yung ibig mo, pumupunta po tayo. Sa birthday, kahit masakit yung ibig po natin, kalakas po natin kumain. Di ba? Kalakas po natin pumunta, kahit malayo, mamapasayo po tayo. Pupunta po tayo, magbabiyahe po tayo, magbabasa po tayo ng ulan. Pero once na pupunta tayo ng church, pag walang magsusundo, walang pupunta ng church. Diba? Yan po yung sad reality. Pagdating po sa Panginoon yung tao, hindi po willing gumastos. Diba? Doon po makikita ng Panginoon. Once na tayo po, pumunta po tayo ng church. Diba? Kahit wala po tayong pera, diba? Basta nag-base po tayo, pumunta po tayo ng church, naglingkod sa Panginoon, natutuwa yung Panginoon. Kaya minsan, mas maganda pa ngayon wala tayong pera eh. Diba? Kasi pag meron pera yung isang Kristiyano, nakakalimutan yung Panginoon. Bakit? Kasi pag may pera siya gagamitin para lumikot. Para mamasyal. Itataon niya yung pasyal niya sa Sunday. Diba? Kaya nga po, kalamutan po sa buhay po natin. Diba? Kapag meron po tayong mga resources, meron po tayong mga bagay-bagay na meron tayo, nakakalimutan yung Panginoon. Kasi marami na po tayong mga kasama na nag-pray, umilig sa Panginoon, na sabi nila, Lord, bigay mo akong ganito para lang akong maging tapat. Nung binigay ng Panginoon, unti-unti nawawala. Nung nagkaroon ng motor, yung motor kahit isang beses hindi pumunta ng church. Hindi niya ginamit pang service papunta ng Bible study. Saan po niya ginamit? Pang rides. Diba? Pang motor, paglawot. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, minsan yung Panginoon hindi niya sa Biblia. Kasi minsan, yung pakay po natin is mali. Diba? Ginagawa po natin, once na binigyan na tayo ng Panginoon, umalis na tayo. Diba? Nawawala po yung give and take. Alam niyo po ba yung give and take? Bibigay ka, at ikaw makakatanggap. Ganoon din sa Panginoon. Diba? Kaya kung ano po yung binigay po natin, ako po, diba? Binigyan ng Panginoon ng service na motor. Hindi lang po pang school. Diba? Kundi kung ano po yung kailangan po natin puntahan sa church. Kung nakita niyo naman po, every pupunta po dito, yun po yung gamit ko. Diba? Dati po, naglalakad po tayo, diba? Yun po yung blessing po ng ating po Panginoon. Once na naging masaya po tayo, magpatuloy po tayo sa paglilingkod po natin para sa Panginoon. Kaya nga po sa buhay po natin, patuloy isipin po natin lahat ng bagay na meron po tayo is galing sa Panginoon. Tayo lang po yung namamahala. At kung alam niyo po yung steward, di ba? Tagapamahala. Meron po tayo tinatawag po ng stewardship. Kung baga yung mga workers ng Panginoon o yung katiwala ng Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, huwag po natin, hayaan na tayo po, hindi po tayo maging masaya sa Panginoon. Diba? Kaya nga po sa buhay po natin, diba? Every time na pupunta po tayo, isuot po natin yung mga meeting po natin. Sabi nga, wear your smile. Diba? Pangit po, kapag tayo po lagi po tayo nakabusahan. Diba? Para makulimlim. Diba? Naglulukot yung mga loob po natin, kumukulubot. Pero pag nakangiti po tayo na stretch po yan. Diba? Nababanat po yung pisngi po natin. Diba? Kaya nga po, sa buhay po natin, sa ano po yung gusto makikita ng Panginoon, every time na maglilingkod ka, every time na nagbibigay ka sa Panginoon, faithfulness, willingness, cheerfulness. Diba? Ngayon po, meron tayong bisita, si Nanay Jacqueline. Amen? Sana po, masaya po tayo na nabisita po namin kayo. Sama po kayo ni Nanay Julie. Amen. Wala pong magsisisi. Diba? Kundi nagbigay po tayo ng time. Diba? Yun po yung kagandahan po. Diba? Once na po tayo po naging willing po tayo sumama. Kasi, hindi po kayo willing, pipilitin pa po kayo ni Nanay Julie sumama eh. Yes po. Diba? Yun po yung pinakamaganda. So, yun po yung gusto ko na makita. Doon sa first step na po yun, diba, nakikita ng Panginoon na willing po tayo. Diba, hindi po labag. Kasi bakit po yung labag po sa kalooban yung ginagawa po natin. Kasi pag labag sa kalooban, means hindi makikinig. Kasi ayaw niya pakinggan yung salita ng Panginoon. Hindi nga bukal sa kanyang kalooban. Diba? Kunwari, pag meron mga pinapagalitan, pag masama yung loob niya, hindi siya makikinig sa'yo. Diba? Pero pag meron siyang kababaan, inaamin niya yung mali niya, makikinig siya. Diba? Kapag humihingi siya ng payo. Diba? Kaya po, maraming salamat. Diba? Tayo po, pumunta po tayo, nakapasyal po kayo dito sa church. At ang pinaka-importante bagay po natin na tatalakayin po sa oras po ito,
bago po tayo magtapos, di ba? Ang share po natin, lalo na po kay Nanay Julie, kay Jacqueline, dahil bisita po natin is yung salvation. Di ba? Ang number 1 na tinuturo po natin dito is yung kaligtasan po natin para sa Panginoon. Bakit po? Kasi walang kwenta yung ginagawa po natin kung di po tayo ligtas. Kung di po tayo tumanggap sa Panginoon. Ang ginagawa po natin, kapag naiintindihan po natin yung Word of God, tatanggapin po natin yung Panginoon sa puso po natin. Diba? Sabi po ng Panginoon, sino po yung greatest giver? Kumbaga yung pinakadakila. Kumbaga, siya yung pinakadakilang magbigay. Maski buhay po niya, ibibigay niya po sa atin. Yun po yung Panginoon. Dito po sa John 3:16, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Diba tayo po, binibigay lang po natin time, strength, pero yung Panginoon binigay niya ang buhay. Kaya yung pinaka-greatest example po ng giving na pagbibigay is yung Panginoon. Diba siya yung unang magbigay. Kaya po tayo, gayahin po natin yung Panginoon. Example po natin siya. Kaya sa mga bisita po natin na hindi pa po tumanggap sa ating Panginoon, sabi ng Panginoon, tayo po makasalanan po tayo sa harapan niya. Bakit po? Buhay po natin bilang mga tao, makasalanan, madumi. Diba? Puno ng hindi kagandahan sa mata ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ang tao po makasalanan, pagkamatay niya, pumunta ng impyerno. Yun po yung sinabi ng Bible dun sa Romans. Sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan sa impyerno. Pero ang regalo ng Panginoon is buhay na walang hanggan. Diba? Kaya nga po tayo, gagawin po natin sa oras po ito, lalo po sa bisita po natin, magsisip po tayo ng kasalanan. Wala pong mawawala sa atin kapag nagsisip ng kasalanan. Walang mawawala po sa atin kapag humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Doon po natin pinapakita yung humbleness, kababahan natin sa Panginoon. Nagpapakababa po tayo para tayo po maging malinis po tayo sa harapan ng Panginoon. Ano pa po? Pangatlo, tanggapin po natin yung Panginoon bilang tagapagligtas. Diba? Sino po yung tumubos po sa atin? Si Jesus Christ. Nung naipako po siya sa krus, sabi niya, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sino man po yung tatanggap sa Panginoon, sino man po yung magtitiwala, from the word believeth, magtitiwala sa Panginoon, hindi siya mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Dito po makikita po natin yung willingness ng Panginoon. Willing siya magbigay ng buhay para po sa atin. Makita po natin yung faithfulness ng Panginoon. Naging tapat po siya sa kanyang ginawa para po sa atin. Nakita po natin dito, makikita po natin, magbabasa po natin yung kasiyahan ng Panginoon na tayo po yung iniligtas niya. Diba? Kaya nga po sabi ng Panginoon, lahat ng nasabi po natin kanina, mga puntos po natin, faithfulness, willingness, cheerfulness, bago pa natin gagawin, ginawa na ng Panginoon. Kaya lang po natin gagawin is para sundan yung yapak ng Panginoon. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, siya na yung unang nagbigay. Ang pinakabinigay niya is yung kanyang buhay. Diba? Willing siya nag-sacrifice, tapat siya. Binigay niya yung kanyang buhay, naging masaya siya. Diba? Doon sa sinabi niya, it is finished. Diba? Sinabi ng Panginoon na hindi siya marako. Diba? Sinabi ng Panginoon na bukal na sa kanyang loob. Bakit po kasi? Mahal na tayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? Kaya po sa buhay po natin, lalo na po sa bisita po natin, kailangan po natin gawin para makapagpatuloy po tayo, para i-bless po tayo ng Panginoon. Tanggapin po natin siya bilang Panginoon at sarili tagapagligtas. Diba? Kaya po sa oras po ito, lalo po Nanay Jacqueline, sa mga kasama po natin na hindi mo po sure sa kaligtasan po nila, manalangin po tayo, susunod niyo po yung panalangin, sabihin po yung panalangin, ulitin niyo po ng buong puso na mayroong katapatan, bukal sa puso at kasiyahan sa Panginoon. Sabihin po natin, ulitin mo yung panalangin na mayroong faithfulness, willingness, at cheerfulness. Para tayo po, maging totoo po tayo sa Panginoon. Kaya po tayo lang, tumayo po tayo, manalangin po tayo ng kaligtasan para sa buhay po ng mga bisita po natin.
Kung tayo po, hindi pa po tayo ligtas, hindi po natin sundin yung panalangin, maging tapat po tayo, maging bukal po tayo sa gagawin po natin, at maging masaya po tayo sa pagtanggap po natin sa Panginoon. Kaya po ngayon, sa oras po ito, kung willing kang tanggapin yung Panginoon sa iyong puso bilang tagapagligtas, magnanalangin po tayo, sasabihin ko po yung panalangin, ulitin po ninyo na merong katapatan, willingness, cheerfulness. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming salamat po sa oras po ito. Manalangin ko po na ako isang taong makasalanan. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga nagagawang kasalanan at kamalian. Akin po ito pinagsisisihan. Panginoon, tinatanggap ko po kayo sa aking puso bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong katapatan, sa inyong willingness, sa inyong cheerfulness, sa pagbibigay ng inyong buhay para lang po sa aming kaligtasan. Dinadagila po namin kayo, pinupuri, sinasamba sa aming mga buhay. Ito po ang manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.